Saan nga ba nararapat gamitin ng impormasyon at sa paanong paraan natin ito mapoprotektahan? Magandang araw sa lahat. Sa ating oryentasyon, tatalakayin natin ng Data Privacy Act na isinabatas noong 2012. Sa paggamit ng teknolohiya, kalakip nito ang responsibilidad natin sa mga pribadong bagay. Ginawa ang Data Privacy Act upang protektahan ang mga mahahalagang impormasyon at siguruhin na ang pagkolekta, pagproseso at paghawak sa mga data ay wasto at legal. Layunin ng oryentasyon na ito ang masiguro na ang lahat ay sumusunod sa mga tuntunin ng National Privacy Act. Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Magkakaroon ng exam pagkatapos ng video. Upang ma-access, kailangang ilagay ang code. Ang code na ito ay ipapakita sa loob ng video kaya kailangan ng buong atensyon sa panonood. Simulan na natin. Ano nga ba ang right to privacy? Ang right to privacy ay tumutukoy sa ating karapatan na gawing pribado ang ating mga personal na impormasyon at mga aktibidad. Ibig sabihin, ikaw ang may kontrol. Ikaw ang may kontrol sa mga impormasyon na nais mong ibahagi at ipaalam at kung kanino mo lamang ito nais sabihin. Simulan natin unawain ang Data Privacy Act sa Fourth Industrial Revolution. Tayo ngayon ay nakapaloob sa Fourth Industrial Revolution, kung saan ang lahat ng bagay ay umiikot sa paggamit ng digital na teknolohiya. Mas nagiging madali ang paggamit ng mga bagay sapagkat ginagamitan na natin ito ng internet at AI. At dahil din dito, ang pagkokolekta, pagproseso, paggamit at paglaganap ng mga data at information ay naging mas madali. Ang data privacy o pagpipribado ng mga mahahalagang impormasyon ay kinakailangan ng mas ingatan ngayon. Pinagtitibay ang mga pamantayan at standards na nagpoprotekta sa impormasyon na mayroon ang bawat individual. At para maprotektahan natin ang mga personal information, kailangan nating alamin kung ano nga ba mismo ang data privacy. Ang data privacy ay tumutukoy sa tamang pamamaraan ng paghahawak, pagpoproseso at pag-iimpok ng mga personal na impormasyon. Sinisiguro nito na ang ating mga personal data ay kinokolekta, ginagamit at ibinabahagi sa legal na layunin lamang. Ngunit, bakit nga ba ito mahalaga? May dalawang dahilan kung bakit mahalaga ang data privacy. Una, upang maprotektahan tayo sa mga nais magnakaw ng ating pagkakakilanlan. Ikalawa, upang tayo ay makaiwas sa panloloko. Dagdag pa rito, binubuo at pinagtitibay din ng data privacy ang tiwala na namamagitan sa mga customer at sa kumpanya. Sinisiguro rin ang pagsunod sa legal na regulasyon. Hindi natin maiiwasan ang mga maling akala o misconceptions tungkol sa data privacy. Ngayon, ating talakayin ano-ano nga ba ito. Una, ang data privacy ay para lamang sa internet o technology. Marami sa atin na naniniwalang ang data privacy ay tungkol lamang sa usaping online, sa mga social media, o kahit anong bagay na may iuugnay natin kapag tayo ay gumagamit ng internet. Ngunit, kinakailangan nating malaman na ang data privacy ay sinasakop ang lahat ng iba't ibang uri ng data, hindi lamang sa usaping digital o online. Ito ay tumutukoy para sa lahat ng uri ng personal information, maging ito man ay physical, online, electronic o kahit ano pang format. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang medical records at ang dokumento ng mga empleyado. Ikalawa, ang lahat ng uri ng pribadong interaksyon sa social media ay sakop ng Data Privacy Act. Isa man ito sa karaniwang paniniwala, dapat na malaman natin na hindi lahat ng pribadong interaksyon sa mga social media platforms ay kasama sa Data Privacy Act. Sa usaping social media, kadalasan sila ay may sariling terms of service at policies na siyang sinasang-ayunan naman ng user bago sila mag-sign up. Ang mga kasunduan na ito ay nakakaapekto sa hangganan ng Data Privacy Act. Ngunit, maaasahan pa rin naman na ang mga pribadong interaksyon ay mananatiling nasusubaybayan ng mismong platform na ginagamit upang maiwasan ang anumang bagay na makakalabag sa ating impormasyon. Mahalaga na tayo ay maging maingat sa paggamit ng anumang social media platform.
Ugaliin ang pag-check ng privacy settings at pagbabasa ng mga patakaran. Ikatlo, hindi ito makakaapekto sa akin sapagkat hindi ako nagbigay ng consent. Masasabi man natin na ang consent o permiso ay mahalagang aspeto, dapat nating alalahanin na hindi lamang ito ang nabibigyan ng konsiderasyon. Sa usaping Data Privacy Act, ang organisasyon ay nabibigyan din ng responsibilidad na siguraduhin ang paggamit ng personal data ay napoproseso ng tama, patas at legal kahit walang direktang consent. Ikaapat, ang aking mga personal information ang siyang mahalaga lamang sa akin. Kapag naririnig natin ang salitang personal information, ang una nating naiisip ay ang ating mga pangkaraniwang pagkakakilanlan, gaya ng pangalan, edad, at contact number. Ngunit, layunin ng Data Privacy Act na protektahan ang ating mga impormasyon na mas malalim pa rito, direkta at hindi direktang makakakilanlan sa iyo. Gaya ng biometric data, IP address, location data, at ang browsing history. Dagdag pa rito, mayroon din tayong tinutukoy ng mga sensitibong personal na impormasyon, kung saan nakapaloob ang health records, impormasyong pinansyal, ethnic o racial data na mayroong special protection sa ilalim ng batas ng data privacy. Dumako naman tayo, ano ang mga mahahalagang termino na dapat nating tandaan upang mas maunawaan pa ang Data Privacy Act. Ang Personal Information Controller o PIC. Ito ay tumutukoy sa organisasyon, kumpanya o individual na siyang nagdedesisyon sa pagkokolekta at paggamit ng mga personal na impormasyon. Sila ay maituturing na boss sapagkat sila ang nagdedesisyon kung ano ang gagawin sa mga personal data. Sumunod ay ang Personal Information Processor o PIP. Ito ang individual na nagpoproseso ng personal information kakalili ng PIC. Kung ang PIC ay tinuturing natin na boss, ang PIP naman ang empleyado. Sumusunod sila sa instruction kung paanong paraan pangangasiwaan ang mga data. Talakayin natin ang mahahalagang aspeto na madalas nating maririnig patungkol sa data privacy. Data subject. Ang data subject ay tumutukoy sa individual na nagmamay-ari o pinanggagalingan ng impormasyon na pinoproseso. Ang pinakaimportante, consent o permiso. Ang consent ay ibinibigay ng data subject upang maproseso ang kanilang personal information. Ang consent ay nararapat ibinibigay ng voluntaryo, malinaw at tiyak. Dapat din na ang data subject ay may sapat na kaalaman kung paano at bakit gagamitin ang kanyang impormasyon. Mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa pagkalap ng mga pribadong impormasyon. Transparency o kalinawan. Nararapat na ang data subject ay may alam kung bakit at paano ginagamit ang kanyang impormasyon. Walang ibang layunin na tinatago. Halimbawa nito, pagpapaalam sa empleyado kung kinakailangang kolektahin ang kanilang contact information gaya ng layunin ng emergency contact. Wasto at lehitimong layunin. Magkaroon ng mabuti at tamang rason. Ang pagkolekta ng impormasyon ay nararapat na tiyak at nasa legal na dahilan. Proportionality. Ang pagkokolekta ng impormasyon ay naaayon sa kung ano lamang ang kailangan. Fairness o pagiging patas. Ang pagpoproseso ng mga personal na impormasyon ay hindi dapat nagdudulot ng pinsala sa ibang tao. Panatilihing minimal ang mga impormasyon. Sa pagkokolekta at pagtatabi ng impormasyon, ito ay dapat naaayon sa mga layunin lamang. Accuracy o pagiging wasto. Panatilihin at siguraduhin na ang impormasyon o data ay tama, napapanahon at kumpleto. Kinakailangan na ang mga mali ay maitama agad. Accountability. Ang organisasyon at individual na humahawak sa mga personal na impormasyon ay nararapat na maging responsable sa pagprotekta at pagsunod sa batas. Kung kanina ay tinalakay natin ang tungkol sa mga personal data, ngayon mahalagang pag-usapan naman natin ang iba't ibang uri nito at ang kanilang pagkakaiba. Una, ang personal information.
Ito ay mga impormasyon na iyong pagkakakilanlan, direkta man o hindi direkta. Halimbawa, ang iyong pangalan, address, contact number, at birthday. Ikalawa, ang sensitive personal information. Ito naman ang mga impormasyon na mas pribado at mas nangangailangan ng karagdagang proteksyon. Halimbawa rito ay ang iyong lahi, relihiyon at health records, marital status at ang iyong mga ID numbers na ibinigay ng gobyerno. Sumunod naman ay ang privilege information. Ito ang mga impormasyon o data na pinoprotektahan ng batas at karaniwang ibinabahagi sa kumpidensyal na lugar lamang. Halimbawa rito ay ang pag-uusap na namamagitan sa iyo at sa iyong abogado o ang pag-uusap nyo ng iyong doktor. Talakayin naman natin ang ating mga karapatan bilang data subject. Right to be informed. Bilang data subject, ikaw ay may karapatang malaman kung ang iyong mga personal na impormasyon ay kinokolekta, pinoproseso, o nire-record. Right to access. Bilang data subject, may karapatan din na kumpirmahin kung ang data o impormasyong mayroon tayo ay nasa proseso at malaman ng mga impormasyon gaya ng una, kung ano ang nilalaman ng mga impormasyon dito. Ikalawa, kung sino ang source o pinanggalingan ng impormasyon kung hindi ito nagmula sa data subject. Ikatlo, layunin ng pagproseso. Ikaapat, paraan ng pagproseso ng data. Ikalima, mga pangalan at address ng mga tumanggap o kumolekta ng iyong personal information. Ika-anim, dahilan ng pagkuha ng personal information mula sa mga kumolekta nito. Ikapito, petsa kung kailan huling binuksan at binago ang iyong personal data. Ikawalo, panahon o kung gaano katagal tinatago ang partikular na mga kategorya ng impormasyon. At panghuli, ang designation, pangalan at address ng Data Protection Officer ng PIC. Right to object. Bilang data subject, may karapatan na tumutol sa pagproseso ng mga personal information kung ang proseso ay naaayon sa iyong consent o lehitimong interes. Tuwing kailan nga ba tayo maaaring tumutol sa pagproseso ng ating mga personal data? Una, kung nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa impormasyon na nakapaloob sa consent form, privacy notice, o similar na komunikasyon. Bilang data subject, ito ay dapat na ipaalam sa iyo at bigyan ng oportunidad na tumutol o bawiin ang ibinigay na consent. Right to erasure or blocking. Bilang data subject, may karapatan na ipasuspend, bawiin, ipablock, ipatanggal, o sirain ang iyong personal data mula sa system ng PIC. Maaari mong gamitin ang iyong karapatan na ipatanggal at ipablock ang iyong personal data kung ikaw ay may mga sumusunod na pruweba. Kung ang iyong data ay hindi kumpleto, outdated, hindi tama, o nakuha ng hindi naaayon sa batas. Kung ito ay ginamit ng walang pahintulot o hindi na kinakailangan sa mismong layunin kung bakit ito kinolekta. Kung ito ay nakakasama sa data subject, kung ang data subject ay tumutol sa pagproseso at wala ng legal na basihan upang ito ay ipagpatuloy, kung iligal ang pagproseso, at panghuli, kung ang PIC o PIP ay nilabag ang iyong karapatan bilang data subject. Right to rectify. Bilang data subject, ikaw ay may karapatan na tumutol sa mga maling personal data at ipatama ito sa PIC nang may makatwirang oras. Right to file a complaint. Maaari mong gamitin kung sa iyong palagay ang iyong personal na impormasyon ay nagamit sa maling paraan, malisosyong naisiwalat, nailantad ng hindi naaayon o may nilabag na kahit ano sa iyong pribadong impormasyon. Maaari kang mag-file ng reklamo sa National Privacy Commission. Right to damages. Bilang data subject, ikaw ay may karapatan na mabayaran o mabigyan ng danyos kung ikaw man ay napinsala dahil sa mali, hindi kumpleto, luma o nakalipas, nakuha sa maling paraan, ginamit ng walang pahintulot ang iyong personal data, at nilalabag ang iyong karapatan at kalayaan bilang data subject. Right to portability.
Bilang data subject, ikaw ay may karapatan makuha mula sa PIC ang kopya ng iyong personal data at ilipat muli ito sa iba pang PIC. Tumungo naman tayo, paano nga ba kadalasan nalalabag ang paghahawak sa mga pribadong data? Pagkakaroon ng access ng mga taong hindi otorisado sa personal na impormasyon ng data subject. Nagiging dahilan din ang pag-leak ng data mula sa mga unsecure na communication channels. Isa ring dahilan ng pagkawala ng data kung may nagnakaw o nawalang equipment. Paanong paraan nga ba natin ito maiiwasan? Narito ang mga steps na maaari nating gawin kung magkaroon ng paglabag sa personal data. Una, immediately report. Sabihin agad sa protection officer ang anumang paghihinalang paglabag sa data. Sumunod, comprehensive investigation. Magsagawa ng komprehensibo at lubusang investigasyon upang makalkula kung gaano kalubha ang maaaring maidulot ng data breach. At panghuli, notify relevant persons and authorities. Ipagbigay alam kaagad sa mga customers na apektado at sa otoridad ang nangyaring data breaching. Sa pamamagitan ng tatlong steps na ito, maiiwasan natin na mas dumami pa ang maging apektado kung may paglabag mang maganap. At syempre, mahalaga rin na matalakay natin ano-ano ang mga parusa na maaaring harapin kung hindi masunod ang pagprotekta sa mga pribadong data. Kung matatandaan natin, tinalakay kanina ang iba't ibang uri ng personal data. Ang kahalagahan nito ay dahil ang multa o pataw na kaparusahan sa paglabag ng Data Privacy Act ay nakabase kung ang impormasyon ba ay kabilang sa personal na impormasyon o sensitibong personal na impormasyon. Unauthorized processing. Ito ay may katumbas na pagkakakulong mula 1 hanggang 3 taon at multa na mula 500,000 piso hanggang 2 milyon. Ito ay mangyayari kung ang individual na nagproseso ng personal information ay hindi humingi ng permiso sa data subject at hindi rin pinahihintulutan ng Data Privacy Act o kahit anumang batas. Sa kabilang banda, mas mahaba ang pagkakakulong at may mas mataas na multa kung ang unauthorized processing ay ginawa sa sensitive personal information. Ang lumabag ay haharap sa pagkakakulong mula 3 hanggang 6 na taon at nagkakahalaga ng 500,000 piso hanggang 4 milyon na multa. Accessing information due to negligence. Ito ay may katumbas na parusa ng pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 3 taon at multa na umaabot mula 500,000 piso hanggang 2 milyon. Ipinapataw ito sa individual na nagkaroon ng kapabayaan sa paghawak ng personal na impormasyon at pina-access sa ibang tao nang hindi otorisado o napapasailalim sa kahit anong batas. Kung ang individual naman ay aksidenteng nahayaan ang iba na ma-access ang sensitive personal information, sila ay kakaharap sa parusa ng pagkakakulong sa loob ng 3 hanggang 6 na taon at multa na may halagang 500,000 piso hanggang 4 milyon. Improper disposal of personal information. Ito ay may katumbas na pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at multa na mula 100,000 piso hanggang 500,000 piso. Ito ay maipapataw kung ang individual ay nagpabaya sa pagtatapon ng personal information ng data subject. Maaaring ito ay nilagay sa pampublikong lugar o sa container na para sa pagkolekta ng mga basura. Kung ang improper disposal ay ginawa sa sensitive personal information, ang individual ay haharap sa parusang pagkakakulong na tatagal mula 1 hanggang 3 taon at multa na mula 100,000 piso hanggang 1 milyon. Ang parusa na ito ay upang mapigilan ang hindi tamang pagtatapon ng mga impormasyon at hindi magdulot ng kapahamakan sa data subject. Processing information for unauthorized purposes o pagproseso ng personal na impormasyon na hindi naaayon sa wastong layunin. Ito ay may katumbas na parusa ng pagkakakulong sa loob ng 1.5 taon hanggang 5 taon at may multa na 500,000 piso hanggang 1 milyon. Ito ay ipapataw sa individual na nagproseso ng personal information na lingid sa kaalaman ni data subject at hindi rin napapaloob sa Data Privacy Act o anumang umiiral na batas.
Kung ang sensitive personal information ang siyang pinroseso sa hindi tamang layunin, sila ay kahaharap sa parusang pagkakulong sa loob ng 2 hanggang 7 taon at may multa na 500,000 piso hanggang 2 milyon. Ito ay upang maprotektahan ang data subject at ang kanyang pagkakakilanlan at masiguro na ang mga impormasyon na ipoproseso ay nasa tama, legal at may permiso. Malicious disclosure. Kung ang kumpanya, mga empleyado, o mga ahente ay nagbahagi ng mga impormasyon ng individual, personal man o sensitibo na may hangad na masamang intensyon, sila ay kakaharap sa parusang pagkakulong sa loob ng 1.5 taon hanggang 5 taon at may multa na mula 500,000 piso hanggang 1 milyon. Unauthorized disclosure of personal information. Kung ang kumpanya, empleyado o ahente ay nagbahagi ng personal na impormasyon ng isang tao sa kabilang panig o kumpanya nang walang legal na permiso, sila ay kahaharap sa parusang pagkakulong sa loob ng 1 hanggang 3 taon at may multa na 500,000 piso hanggang 1 milyon. Ito ay upang masigurado na ang personal na impormasyon ay mababahagi lamang sa iba kung ito ay dumaan sa tamang consent mula sa data subject. Kung ang ibinahagi ay kabilang naman sa sensitive personal information, ito ay kakaharap sa parusang pagkakulong sa loob ng 3 hanggang 5 taon at multa na may 500,000 piso hanggang 2 milyon. At panghuli, kung ang individual ay naglabag ng higit sa isa o magkakasunod na violations na nakapaloob sa Section 25 hanggang 32, ito ay kahaharap sa parusang pagkakulong mula 3 hanggang 6 na taon. Maaari rin silang magbayad ng multa na nagkakahalaga ng 1 milyon hanggang 5 milyon. Ito ay mas mataas at mas mahigpit dahil sa paglabag ng batas ng maraming beses. Upang maiwasan natin ang pagtanggap ng kahit anong parusa o multa, narito ang ilang tips na dapat nating tandaan sa paghahawak ng mga data at information. Always explain and obtain consent. Siguruhing ang data subject ay nauunawaan kung paano at saan gagamitin ang kanilang impormasyon at kung saan ito itatago. Malinaw na ilakad ang kahalagahan ng consent mula sa kanila bago kolektahin ang data. Ang mga otorisadong individual lamang ang nararapat na mayroong access sa resumes at job applications. Gumamit ng password o encryptions upang masiguradong secure ang pinaglalagyan ng data at hindi basta-basta maa-access. Kung ang data naman ay nasa physical files, mahalagang itago ito sa cabinet na nakasusi. At kung ito naman ay nasa digital copies, siguraduhin ito ay secure, naka-encrypt, at hindi basta-basta mahahak sa pampublikong interes. Sa pagbahagi ng resume sa iba pang otorisadong tao, siguraduhin ang pagpasa ng files ay nakapaloob sa secure protocols. Iwasang gumamit ng ibang mga regular na platform at pagbabahagi ng sensitibong data sa mga sharing services na naa-access ng marami. Clear Desk Policy. Ang lamesa ay dapat malinis at walang nakalabas na sensitibong dokumento na maaaring mabasa ng mga tao sa paligid. Siguraduhin ang mga confidential na information ay nakasecure at nakatago pagkatapos ng araw. Iwasang pag-usapan ang mga sensitibong impormasyon sa pampublikong lugar at hawakan ang mga data ng may labis na pag-iingat. I-shred ang mga physical na kopya ng resumes na hindi nakakailanganin at burahin ng tuluyan ang mga digital na kopya sa lahat ng storage location kabilang na ang mga nasa backup. Lagyan ng marka na confidential ang mga dokumentong naglalaman ng sensitibong impormasyon. Ito ay upang masiguro ang maayos na paghahawak nito. Manatiling may alam patungkol sa mga legal na requirements at regulations. Siguraduhin ang proseso ng paghahawak ng mga data at informations ay sumusunod sa batas at standards. Laging tatandaan, bilang data subject, nararapat na ikaw ay may alam sa iyong karapatan. Kung ikaw ay kabilang sa PIP o PIC, nararapat na sumunod sa mga tuntunin at regulations. At laging aalalahanin na ang tamang paghahawak ng mga personal data ay responsibilidad nating lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Maaari lang simulan ang pagsagot ng exam. Ilagay lamang ang code na lumabas sa video upang ma-access natin ito. Good luck!